Alam mo ba na sinubok muna ni Ashbourne si Jinwoo sa tatlong bahagi na paghahanda bago makuha ang buong kapangyarihan nito? Una ang Double Dungeon Incident, kung saan si Jinwoo ay isang mahinang E-ranked hunter pa lang. Pero nung naharap ito sa tiyak na kamatayan, ay hindi ito nagdalawang isip na isakripisyo ang sarili upang makaligtas ang kanyang mga kasamahan. Natanging si Jinwoo lang na hunter ang naglakas loob sa ganong desisyon. At ito ay agarang napansin ni Ashbourne. Dito nagsimula ang sistema na hulmahin ang bagong magiging vessel ng napakalaking kapangyarihan ni Ashbourne. Ang pangalawang bahagi ay ang laban ni Jinwoo kontra sa Architect. Naaalala mo ba nung muling bumalik si Jinwoo sa Cartenon Temple? Hindi lang ito basta random na pangyayari. Ito ay plano ng Architect sa simula pa lang. Dito natanggap ni Jinwoo ang purong dalisay na kapangyarihan nang magawa nitong higitan ng Architect. Ginawa siya bilang kalahating monarch na may taglay ng napakalakas na kapangyarihan. Ang pangatlong bahagi ay noong nilabanan niya ang tatlong monarch ng sabay-sabay. Bagamat hindi pa sapat ang buong lakas ni Jinwoo, kaya siya ay nabigo. Ngunit eto pala ang iniintay ni Ashbourne. Namatay si Jinwoo at muling nabuhay sa pamamagitan ng itim na puso. Ito ang huling proseso upang maisalin kay Jinwoo ang buong kapangyarihan ni Ashbourne bilang ganap na Shadow Monarch.